Yun no, welcome na naman sa ating channel. Sa video ito, pasadahan natin mabilis yung ating naging performance doon sa nakalipas na Shimano Cycling Festival doon sa Gravel X category na ginawa noong March 14, 2026. Ang simula ng event na ito ay must start. Kumaga may safety vehicle sa harapan na ipipace kami na medyo mabagal lang. Kaya ang unang bitaw na ito parang friendly start lang. Nakapagsimula ako dito sa may bandang gitna na kasi hindi na ako pumesto sa harapan kasi nandun yung mga malalakas bayanan natin sila. Nga pala, sa event na ito, nakasabay ko si Biyaheng Bike ni Mike. Yung nakasabay natin dun sa Attack 320. Bali, nakasama ko siya dun sa event na yon. Parang, nawalan siya ng ilaw Tsaka nawalan din ng mapa. Kaya isinabay ko na hanggang sa finish line ng Attack. Kailan ba yun? 2025 bata. Di na, uwi na ako pagtapos na ito. Uwi na. Ayun guys, sibigaan ko Marquinhos. Nanonood pa akong musik laban Grabe, hangover ka pa. Tapos ito, nabanggit ko nga na pagtapos itong event na to, uwi agad tayo kasi atin pa tayo ng Red Horse Music Laban dito sa Alabang. Ayan na. Bali, nag-horn na. So, karga na lahat. Dito, makinis yung kalsada. Kasi pang racing talaga to Kaya makinis yung asfalto. Kaya nakakarga tayo ng kaunti. Nakakapag-pace tayo dito ng 35-36. Ang gamit ko kasing chainring dito, 3060. Tapos sa likod, 1136 na 10 speed. Ngayon lang ako naka-experience ng ganitong ruta na nasa racing circuit. Kaya sobrang kinis ng asfalto. Nakakapanibago. Kumbaga, sa onting effort mo, makakapag-maintain ka na 35-36. Kung nakatubay siguro ako, kayang paabutin ng 40 kung pipilitin. Sa pacing ko, nakakauna tayo ng kaunti. Nakakalampas tayo ng mga siklista. Pero mahirap na effort to. Kasi salubong ko lahat ng hangin Kaya hanggat maaari, may binubuntotan tayo ng mga ibang siklista para makatipid ng lakas makapag-drafting. Pero syempre hindi man tayo mag-all out dito. Kasi 83 kilometers itong buong ruta baka malaspag tayo kaagad. Kaya ito, tamang pacing lang tayo dito. Tapos ito, sinubukan ko mag-aero position para medyo makatago sa hangin. Tapos maka-abante pa ng kaunti sa pwesto. Tapos nakita ko sa heart rate monitor ko, medyo nagwa 170 na Kaya ang ginawa ko, medyo bumuntot muna ako dito kay Kuya. Mabilis naman takbo ni Kuya, nasa 35 din halos Kaya tipid-tipid din tayo ng ating lakas. Kumbaga, pasabit na lang muna. Tapos, tapos ni ikot dun sa Batangas Racing Circuit, lumabas na tayo dito sa may kalsada. Etong part na to medyo pababa to Dito lang tayo nalugi kasi nauuna talaga yung mga mas malalaking rider sa atin pagka pababa. At eto, pinatikim na tayo ng pagpasok sa ating mga fire road dito sa gravel race na ito. Nung nagruta kami dito ni Sep Cycle Mind nung bandang November, etong rutang to, medyo basa, maputik. Kasi maulan-ulan nung panahon na yun Tapos ngayon, ito tuyong-tuyo yung lupa. Kaya magandang choice yung nakakuha tayo ng Vittoria na terreno na dry para sa rutang ito. Ayan, galing sa Supreme Bikes. Ayan, doon natin nabili
Sa part na to, hindi ako nakakita ng mga rider sa unahan eh. May iba kasing daanan dito na medyo iba dun sa niruta namin dati ni Seth. Medyo nakakalito kasi pagka tingin ka sa daanan, tingin sa mapa, tapos biglang may hukay na kung ano, baka kasi sumemplang. Kaya, medyo buntot-buntot muna tayo. Siguro si Master na nakapagruta to bago sumabak sa ride na ito. Kaya, buntotan muna natin siya. Kumbaga, nag-playing safe na lang muna tayo dito. Pero may mga part din na ligaw-ligaw ko eh. May mga wrong turn. Oo. So, okay lang. Ang isa ko nagustuhan sa rutang ito, madami yung mga kalsada eh. Maraming mga flat road na dinaanan. Unlike kasi dun sa attack nun, halos puro lupain yung daanan. Talagang hahanapin mo yung kalsada sa kada sipa mo. Pero dito, katagaya nito, ayan, may mga kalsadang ganyan. Kaya medyo bumawi tayo ng pwesto dito sa part ng kalsadang to. May mga part dito ng kalsada na may mga uka-uka eh. May naabutan ako na medyo sumemplang nung napadaan sa pagitan ng uka. Parang dumula sa ating gulong. Sa tagtag ng trail na to, bearable naman siya. Ang size kasi ng gulong na ginamit ko dito, 47C. Kaya nakapagbaba tayo ng tire pressure ng 24 PSI. Kaya nasasalo tayo ng gulong sa mga tagtag na to. Tapos, eto, medyo sa mga ganito paangat, nakakahabol tayo sa grupong ito. Kasi, dyan naman tayo babawi pag sa paangat eh. Overall naman, para sa akin maganda tong rutang to. Hindi natin akalain na may ganitong ruta sa mga ganitong probinsya. Kaya, ayun nga, nabanggit ko kay Seth nun. So, kudos talaga dun sa pagkakagawa ng ruta. Yun nga, malalakas talaga yung mga bikers ng Batangas. Napakatindi. Tapos ang sabi ni Seth nun, home court advantage daw. Medyo nakalampas na tayo sa dalawang rider na binubunta natin kanina. Para kargahan natin ng konti. Sa part na to, mga 27:30 yung takbuhan natin. Iti-try natin i-maintain. Sa ride na ito, nakapag-consume tayo ng 200 grams ng carbs sa buong biyahe. Bali, 2 pack ng precision fuel, tapos 1 bote ng Gatorade. Bali, sa pagka-compute ko, nasa 200 grams din ng carbs yun. Kaya, hindi naman tayo nag-bonk. Ayan, kung mapapansin nyo,
may mga hayop talaga na nasa gilid. May mga aso, kalabaw, baka. Pero maya-maya, babalikan natin yung mga asong yan kasi may naganap na kakaiba na medyo napagpabagal sa atin sa pagtakbo sa karerang ito. At syempre, showcase din natin tong hanging bridge na dadaanan natin. Galing, galing. Ganda. Buti nakasunod ako ito kay dalawang kuya na ito. Kasi parang dun sa ruta sa Garmin, may biglang liko eh. Tapos hindi ko mahanap kung saan yung liko. Parang medyo nakatago tong lagusan papunta dun sa hanging bridge eh. Kaya buti, medyo naabutan ko sila. Nakabuntot tayo. Kasi kung hindi, wala, ligaw-ligaw tayo na ito. Mahirapan tayong hanapin kung nasan yung hanging bridge. Itong single track na ito, ano to eh, taas lusong, parang rolling. Pero yung isa magiging ahon kasi dito mamaya, bigla ang ahon yun. Kaya kailangan mo mag-shift ng gearing. I-anticipate pa lang nung nasa malayo na. Kasi pagka nabiti ka mag-shift ng gearing dito, wala, tutukod ka talaga. Tapos worse, baka maputulan ng kadena. Kaya kagaya nito, ito matarik to eh. Kaya nakapag-shift tayo na maaga. Tapos, eto, nakabalik tayo sa kalsada. Kaya lang, medyo bumalik tayo sa kalsada. Eto, may mga kasabay tayong ongoing traffic. Kaya, wala, hindi tayo nakakarga ng mabilis dito. Tapos, dahil dito, hindi ko naman overtaken sa kanan to tricycle. Medyo dangerous yan. Baka hindi ako mapansin, tapos biglang kumanan si kuya. Wala, masagi pa tayo. Mawid yung aso eh. Wala sa tono yung bike. So, ito na nga. Ayan, yung naging semplang natin. Nung medyo bumelo kasi ako ng paahon, may isang asong biglang tumawid. Kaya nasagasaan ko. Nung pagkasagasa ko, yun. Ako'y sumemplang. Tapos dahil sa semplang na yun, yung RD ko, bumalik ko. Kaya nawala na sa tono yung shifting. Akit baba na yung gearing ko dito eh. So, ang mangyayari dito, parang naging single speed na ako hanggang sa finish line. Wala naman ako na sustain na injury dito. Bali, na-sprain lang yung kanang kamay ko. Pero fracture-wise, wala naman. Tapos medyo hindi ko paramdam yung sakit dito kasi syempre may dose ka pa ng adrenaline sa katawan. Kumaga, naramdaman ko yung sakit na ng sprain nung nakauwi na ako sa bahay. At ito na nga, dito na nga tayo nabarahan nung may mga traffic na. Bali yung pwestong trinabaho natin kanina, medyo naabutan tayo ng mga karerista din na nasa likod natin. Yan, si Master. Kinakamusta ako kasi nakabuntot siya sa akin nung sumemplang tayo eh. Akala ko, magka-age kami, category. Siya pala ay nasa mga 50 years old above. Salamat kay Master sa pagkamusta sa atin. Last 10 km. Kalsada na to. Bali ko yung RD ko, nasumemplang ako kanina. Mawid yung aso eh. Single speed na tayo hanggang katapusan. Kaya to, let's go. Let's go. Yeah. Ayan so ito na nga yung mga nakahabol sa atin.
At dahil single speed na lang tayo, hindi ko na maisagad yung gearing dun sa 11T. Kaya wala na, iniwan na tayo. Pero wala, hindi natin panghihinaan na loob kasi wala, kailangan na natin tapusin to eh. Kumbaga sa part na to, 8 km na lang yan hanggang sa finish line. Tapos ito, medyo sumabit na lang tayo dito para makatipid-tipid ng lakas hanggang sa finish line. Pero mabilis ang takbuhan namin dito, parang nasa mga 31, 32. Tapos medyo paahon to. Kaya ramdam ko rin sa dibdib ko na kabog talaga yung dibdib. Tapos makikita nyo sa cadence ko dito, sobrang bilis. Gawa kasi ng single speed na lang, hindi na ako makapag-shift ng gearing. Pagka tinatry ko kasi mag-shift, nagtatalon-talon. Tapos, eto, tiyagaan na lang to hanggang sa finish line. Tapos sila kuya, nagkargahan pa dito eh. Ayan. At eto na ang ating finish line. Ang race result nito sa overall, nakapwesto tayo ng 46. Tapos sa age gap natin, number 14 tayo. Pwede na din. Pasalamat na din na walang major na event na nangyari. Kumaga, buti ganong simple lang inabot natin. Sulit. Ganda ng race na ito. Tapos, yan na. Umuwi na ako kaagad yan kasi re-recta na tayo sa Red Horse Music Laban. Yes. Thank you. Bye-bye.